naglutang ng pangalan ng umano'y Alice Guo 2.0 na pinaghihinalaang nagpanggap na Filipino citizen, isinusulong ngayon ni Senator Risa Hontiveros ang masusing investigasyon ng Senado para sa bilyonaryong si Joseph C. Si C ay chairman ng mining company Global Ferro-Nickel Holdings Incorporated na kasalukuyang nakakulong sa Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa, Taguig City dahil sa pagkakaroon ng Philippine passport at iba pang ID mula sa bansa. Batay sa nakalap na datos ni Hontiveros, si C ay nakapasok rin umano sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018 at nakatanggap pa ng honorary rank sa ilalim ng dating administrasyon. Kaugnay nito, nanawagan ng Philippine Nickel Industry Association na palayain na si C dahil wala umanong legal na basihan ang pagkakulong sa kanya ng BI at naninindigan na siya ay Filipino citizen. Samantala, nilagdaan na ni Senate President Francis Cheese Escudero ang sabina para sa 10 kontratista na hindi dumalo sa pagdinig ng Senado nitong nakaraang linggo kaugnay ng investigasyon sa anomalya sa flood control project. Naritong ulat. Pirmado na ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga sabina para sa 10 kontraktor na hindi dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa anomalya sa flood control project. Ayon sa senador, kanya nang nalagdaan ang lahat ng kahilingan ng sabina ng Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo para sa lahat ng mga kontratista. Ito ay kasunod ng pagmosyon noong nakaraang Martes ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na magpalabas ng sabina sa lahat ng mga kontratista na hindi umabot sa unang pagdinig. 7 lamang kasi ang nakadalo mula sa 11 kinatawang tumugon na pupunta sa pagdinig noong nakaraang linggo. Kaya naman narito ang mga sumusunod na individual na laman ng mga sabina. Luisito Tiki ng LR Tiki Builders Incorporated, Lawrence Lubiano ng Center Race Construction and Development Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Marjorie Samidan, otorisadong Managing Officer ng MG Samidan Construction, Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Aderma Angeli Alcazar ng Sunwest Incorporated, Umir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated at Mark Alan Arevalo, General Manager ng Wawaw Builders. Kabilang din sa mga inisyuhan ng sabina ay si Cesara Discaya ng Alpha at Omega General Contractor and Development Corporation na isa sa mga naging kontrobersyal na kontraktor at tumakbong mayor sa Pasig City. Ang investigasyong ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, inaasahang talakayin sa susunod na sesyon ng Senado ang resolusyong inihain ni Senator Benigno Bam Aquino na layong imbestigahan ang paggastos ng Department of Public Works and Highways sa 360 billion pesos na pondo para sa flood control ngayong taon. Layo ng resolusyon na magkaroon ng transparency at accountability sa paggastos ng pondo. Ito ay batay na rin sa datos mula 2009 hanggang 2024 na umabot sa 1.47 trillion pesos ang kabuuang halaga ng flood control budget, ngunit hindi pa rin nasusolusyonan ang pagbaha sa maraming komunidad sa bansa. Samantala, panunuhol ng DPWH engineer hindi na isang haka-haka, kundi isang gawaing kinumpirma na naranasan ng tanggapan sa opisina ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste at agad itong kinundina. Ang buong detalye tunghayan kay Jade Buhoy.
Panunuhol mula sa isang engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang sinapit ng tanggapan ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Lebiste. Bunsod nito, nagsampa ng kaso ang kanyang kampo laban kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo sa opisina ng Batangas Provincial Prosecutor. Sa pahayag ng kongresista, kanyang kinondena ang pagpapahintulot ng korupsyon. Aniya, ang mga proyekto ay nararapat na may mataas na kalidad at mababang halaga, kaya't nararapat na obligahin ang mga kontraktor at ang DPWH na masolusyonan ang malawakang suliranin sa sistema. Kasabay nito, patuloy pa ring iniimbestigahan ng kanilang kampo maging ang mga proyekto sa nasabing lalawigan. Ang proyekto ay nasa mahigit 1 bilyong piso na sheet piles sa Binambang River ay napag-alamang kulang at substandard. Sa isinagawang pagsusuri ni Lebiste, tanging 3.96 hanggang 5.5 meters lamang ng sheet piles ang ginamit at di umabot sa 15 metrong idineklara na binayaran ng DPWH. Ayon sa kampo ng kongresista, mula pa noong December 2024, pinondohan na niya ito ng walang gastos mula sa gobyerno matapos ang hagupit ng bagyo. Payag pa ni Lebiste, nais niyang mailaan sa tamang paraan ang pera ng taong bayan. Aniya na ang korupsyon sa DPWH at kapalpakan ng mga kontraktor ay dapat maisaayos ng walang gastos mula sa pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang ulat, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ganap ng batas ang Open Access and Data Transmission Act o Konektadong Pinoy Act. Layo ng bagong batas na gawing accessible ang internet connection sa buong bansa. Ayon kay Senator Amy Marcos, isa sa mga author ng batas na magkakaroon ng special discount ang mga mag-aaral at guarantees consumer right protection kasama ang resolusyon sa mga service complaint. Nakikipagtulungan naman ang Department of Information and Communications Technology sa mga stakeholder para masiguro na maihatid ang serbisyo sa mamamayan sa lalong madaling panahon. Susunod sa News Force. Pang-apat na bagon ng Dalian Train, dineploy na sa MRT-3. PNP Chief Nicolas Torre III napalitan ni Police Lieutenant General Nartate sa puwesto ayon kay DILG Secretary Remulla. US President Trump, pinirmahan na ang panukalang nagpaparusa ng 1 taong pagkakakulong sa pagsusunog ng bandila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.